Pangalawang Timoteo 4:18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Mga minamahal, si Satanas ay nakabuo ng pamamaraan upang sirain ang iyong buhay. Subalit, sa kaawaan at pagmamahal sa atin ng Panginoon ay ibibigay niya ang 7 hakbang, 7 linggo at 7 himala upang nang sa gayon ay magapi ang plano ni Satanas na sirain ang ating buhay. Kaya naman, kanyang ipagkaloob at ihahandog ang 7 hakbang, 7 linggo at 7 himala sa pamamagitan ng 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika. Sapagkat batid niya ang ating mga paghihirap at pagdurusa. Paghihirap sa buhay, pagkakaroon ng sakit o karamdaman, problema sa pananalapi at hanap buhay. Kaya naman mga kapatid, kayo ay aming masigasig na inaanyayahan na manood at makinig hinggil sa pagpapahayag at pagtatalakay patungkol sa usapin ng 7 hakbang, 7 linggo at 7 himala. Atin pong masidhing damhin, unawain at isa puso nang sa gayon ay dumaloy ang mga mirakulong ito sa ating buhay. At kaagad ito ay ating makamtan. Ang sinumang magtagumpay at napakinggan ang usaping ito mula umpisa hanggang sa dulo ay hindi malayong makatanggap ng mga mirakulo mula sa Panginoon. Ang tangi lang naming nais mga kapatid ay ibahagi mo rin sa amin at sa iba kung anuman ang iyong mirakulong natanggap, at nang sa gayon ay sama-sama tayong manalangin at magpasalamat sa ating may kapal na manlilikha. Nalalaman natin na gahol na ang ating mga oras. Dapat tayo ay magiging handa sa pagsakripisyo ng ating mga buhay, gayong hindi naman natin ito dating ginagawa. Seven Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika presents ang unang himala. Buksan ang inyong mga mata. Nagsalita ang Diyos. Ang unang himala. 7 linggo, 7 hakbang, 7 himala. Nakakatiyak akong alam nyo na may isang lalaking ang pangalan ay Jesus. Siya ay dumating sa daigdig na ito para sa isang makalangit na layunin. Binuksan niya ang mga mata ng mga bulag. Pinadinig niya ang tainga ng mga bingi. Pinalakad niya ang mga pilay. Inanyayahan niya at pinatawad ang mga nalulungkot, ang mga nag-aagam-agam. Naninikluod ako sa inyo, anuman ang inyong kalagayan, kumapit kayong lahat ng mahigpit kay Jesus. Ito ang aking tagubilin, na ang kalutasan sa lahat ng inyong paghihirap at suliranin ay nakasandig lamang sa nakalahad na kamay ng Diyos. Ang pinakadakilang himala sa mundo na maaaring gawin ng Diyos para sa inyo ngayon ay hindi ang kagalingan ng inyong katawan, kundi ang kagalingan ng inyong kaluluwa. Kapatawaran ng inyong lahat ng inyong mga kasalanan at ang handog ng buhay na walang hanggan. Pakiusap na panghawakan ninyo ang tagubiling ito. Pakiusap na paniwalaan
nyo ang tagupiling ito. Pakiusap na gumawa kayo ng naaayon sa tagupiling ito. At pakiusap na iparating ninyo ang tagupiling ito sa lahat ng kakilala ninyo. Saan man ako magpunta sa mundong ito, nakikita ko ang mga pantaong pangangailangan sa lahat ng dahong ito sa mundo. Itong nakakaranas ng pagdurusa ang mga tao dahil sa kanilang suliranin sa pamilya, sapagkat namamatay ang kanilang mahal sa buhay. Dahil sa karamdaman, kawalan ng hanap buhay, bagabag na dulot ng pagkakautang, pangamba sa kaguluhan, at mga suliranin tungkol sa paghihirap. Ang mga tao ngayon sa anumang lugar ay nais makaramdam ng pagmamahal. Nais nilang makaramdam na sila ay may halaga at kakayahan pa. Nais nila na ang emotional at spiritual na kapanatagan, nais nilang makasan ang anumang agam-agam. At magapi ang kanilang di kanais-nais na kinagawian. Nais nilang magkaroon ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. Kailangan nila ng isang nilalang na magbibigay wakas sa kanilang kalungkutan. Kailangan nila si Jesus at kailangan nila ng isang taong magpapakilala sa kanila sa Kanya. Si Jesus ang pinakatugmang katotohanan na maaaring tumaan sa isang tao. Siya lamang ang tanging pinagkukunan ng buhay na walang hanggan, kaliwanagan, pagmamahal at kasiyahan. Siya ang walang paintungis ng halimbawang dapat pamarisan ng lahat. Siya ang matagumpay na kalakasang gumagapit sa lahat. Sa lahat ng uri ng kasamaan, siya ang manunubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa isang krus. Ay walang pasubaling nagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng taong nalubos na nanalig sa Kanya. Si Jesus ay pagkahulugan sa lahat ng pangangailangan ng lahat ng tao. Siya lamang ang kasagutan sa lahat ng inyong pangangailangan. Kahit na ang mga pangangailangan ito ay halos walang kalutasan, ang Diyos ay maaaring magdulot ng himala. Ang aking kaus-pusong panalangin na kayo sana'y makaranas ng himala upang inyong malaman ang masuyong pag-aaruga ng Diyos, ang Kanyang walang kaparis na kalakasan, ang Kanyang kamangha-manghang pagkalinga, ang Kanyang mapaghimala at mapagpagaling na hipo. Akin din pong inaasahan na sisimulan ninyong pagdasal para sa akin habang pinagsisikapan kong ibahagi ang mensahe ito sa buong mundo. In Morris Family Morning Star, habang ipinagpapatuloy natin ang ating himalang pagsulong sa pananampalataya, sabihin natin ang malakas bilang paglalahad ng inyong pananampalataya. Ako'y nasa isang himalang pagsulong. Ang Diyos ay may himalang naghihintay sa akin. Hindi ako lilingon sa galamay ng laman o magtitiwala sa aking angking kakayahan. Itutuon ko ang aking paningin sa Panginoon para sa Kanyang walang hanggang kaloob. Ako ay patungo sa isang himala at hindi ako titigil sa paniniwala, sa pag-asa at sa pagkilos na may pananampalataya. Hanggang sa matanggap ko ang himalang kinakailangan ko. Minamahal, ang mapaghimalang gumagawang kalakasan ng Panginoon ay dumadaloy. Ito ay nananalaytay sa inyong buhay ngayon. Habang hinahayaan
hayaan niyong manalaystay ang inyong pananampalataya. Ipagtagumpay ang inyong daan sa bawat sagabal sa pangamba, sa bawat pag-aalinlangan upang matanggap ang himalang kinakailangan ninyo. Ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at gayon din ako ay isang mapaghimalang gumagawang Panginoon. Nakaalam ng kinakaharap niyong kalagayan, na nakakaalam kung ano ang inyong nais bago niyo pa ito hingin. At siya'y nakahandang ipakita ang kanyang walang kahintulad na kalakasan para sa inyong kapakanan at ipagkaloob ang bawat pangangailangan ninyo sa inyong buhay. Siya ay naghahanap sa mga taong nakatuon ang puso sa paghahanap sa Kanya, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. 2 Kronika 16:9. Ihanda nyo ang inyong pagtanggap ng inyong mga himala habang nilalakbay natin ang mga dako na ipinakita sa akin ng Panginoon, kung saan nakaharap tayo sa matinding paglalakbay sa gabi. Noong nakaraang buwan, ibinabahagi ko sa inyo ang pangunahing bagay kung saan ang mga Kristiyano ay nakaharap sa pinakamatinding pagsubok. Sa kanilang pamilya, binabahagi ko sa inyo ang mga pamamaraan na ibinigay sa akin ng Diyos para sa inyo upang matanggap ang himala sa inyong pamilya para sa pantahanang kaligtasan, pantahanang pagsasaayos, at pantahanang kaligtasan, ang Royal House of Maharlika. Nagtitiwala kong nakatanggap nyo ang salita ng Panginoon na isinasalita ko para sa inyo, at ako ay gumagawa ng pangako na tuntunin ang 7 hakbang na nais ng Diyos na aking gampanan. Inihiling ko sa inyo na ituloy ninyo ang pagtatagumpay sa Espiritu, na naniniwala at gumagawa sa pananampalataya hanggang sa matanggap nyo ang kinakailangan ninyong himala. Siguruhin nyo lamang na ibabahati nyo sa akin ang himalang ipinagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Alisin nyo ang lahat ng gambala sa ating pag-aaral habang binabalangkas natin ang 6 na bagay na siyang pinakamalakas sa pagsasalakay ni Satanas sa inyong buhay. May ilalahad akong kakaibang pamamaraan na ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon upang matanggap ang himalang ipinangako niya sa loob ng 7 linggo. Ito na ang oras upang lumakad kayo na masigit ang kalakasan at pagtatagumpay, na dala ang mas ibayong katalagang espiritual na galing sa lakas ng Panginoon sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ang Panginoon ay may naghandang himala para sa inyo, subalit kailangan kumilos kayo ng naayon sa pangakong binigay sa atin ng Panginoon. 7 linggo, 7 hakbang, 7 himala. Ngayon, habang ipinagpapatuloy natin ang himalang pagsulong sa pananampalataya, buksan nyo ng lubusan ang inyong kalooban. Tanggalin ninyo lahat ng uri ng gambala at ituon nyo ang inyong mga mata sa mapaghimalang gumagawang Panginoon na magkakaloob ng walang katulad na biyaya na masigit o sobra-sobra
kaysa inyong iniisip o nais hilingin. Hilingin ninyo sa Panginoon na pahiran ang inyong mga matang pang-espiritu upang inyong makita ang lahat ng inyong kakulangan. Ano man ang inyong gawin, huwag niyong bigyan ng hangganan kung ano ang magagawa at maaaring gawin ng Panginoon para sa inyo dahil sa inyong limitadong angking pangunawa. Bago niyo umpisahan ang pag-aaral na ito, hilingin niyo ang pagpapalit ng Panginoon sa inyong mga matang pang-espiritu upang huwag magkaroon ng hangganan sa inyong puso at diwa na siyang makakasagabal sa pagtanggap niyo ng lahat ng ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Kung hindi ginawa ni Propeta Eliseo ang panalangin para sa kanyang alipin, di sana'y hindi nabuksan ang mga mata ng alipin na siyang naging daan upang makita ang himala ng walang dahil limpulan na pagpapalaya. Ang mga karo ng apoy na ipinadala ng Panginoon para kay Eliseo sa mga nakapaligid na kabundukan sa kanila. Ang mga hari ng Syria kasama ang kanilang malawak na hukbo ay pinaligiran ang lungsod na ang layunin ay patahin si Eliseo. Nang makita ng alipin ni Eliseo ang hukbo na may maraming kawal, kabayo, karo, siya ay sinaksulubhan ng takot. Sa 2 Hari 6:15, sinabi niya, sa aban natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? Ang mga mata ng alipin ni Eliseo ay nalimitahan lamang kung ano ang nakita ang kanyang likas na mga mata. Ang tanging lamang niya nakikita ay ang napakalaking hukbo na lumulusob sa kanya. Subalit si Eliseo ay nakakita sa pamamagitan ng mga mata ng Espiritu. Nakita niya ang mapaghimalang kaloob ng Panginoon. Para sa kanyang tagumpay, sinabi niya sa kanyang alipin, huwag kang matakot. Sapagkat sumasa atin ay higit sa sumasa kanila. 2 Hari 6:16. Sa oras na iyon ay nanalangin siya para mabuksan ang mga mata ng kanyang alipin upang makita nito ang ipinadalang hukbo ng Panginoon upang lumaban para sa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita at idilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. 2 Hari 6:17. At nang madilat ang matang pang-espiritu ng alipin, nakakita siya sa ibayo ng paningin likas sa mga bagay na walang hanggan. Ating masdan ang mga mapaghimalang kaloob ng Panginoon para sa inyo. At itupan ninyo ang mga ito sa inyong buhay. Habang ipinagpapatuloy natin ang 7 linggong himala, pagsulong sa pananampalataya, nais kong manalangin kayo at hilingin sa Panginoon na buksan ang ating mga matang espiritual. Hanggang may sagabal sa ating likas na paningin, ang nakikita lamang natin ay likas na katotohanan. Hindi natin naaabot upang mahawakan ang mga pangako ng Panginoon na tanggapin kung ano ang hiniling natin sa Kanya. Hindi katulad ng dati, ang ating mga mata ngayon ay kailangan mabuksan upang makita natin ang nakalangit na katotohanan.
upang makita natin ang layunin ng Panginoon, upang mahawakan ang kanyang malakas na kamay na nagbigay ayos sa ating buhay, upang makita ang kanyang malakas na kamay na umayos sa ating kapakanan, upang makita ang lahat ng kanyang ipinagkakaloob sa atin. Si Pablo ay nanalangin para sa mga sumasampalataya sa simbahan ng Efeso upang mabuksan ang kanilang mga matang pang-espiritual. Nanalangin siya upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkikilala sa Kanya, yang naliwanagan ang mga mata ng iyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakihan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Efeso 1:17 hanggang 19. Hanggang hindi nabubuksan ang inyong mga matang pang-espiritual, hindi ninyo maunawaan o matatanggap ang mga bagay na ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, dapat datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni naririnig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisibig sa Kanya. 1 Corinto 2:10. Minamahal, sa loob ng itong linggo himalang pagsulong sa pananampalataya, ako ay nagdarasal para sa inyo upang pahira ng Panginoon ang inyong mga matang pang-espiritual at nang makita nyo na malinaw ang mga himalang inihanda niya para sa inyo. Habang ibinabahagi ko ang mga ipinararating ng Panginoon para sa inyo, idinadalangin kong hindi lamang ninyo makita ang mga himalang kaloob ng Panginoon para sa inyo, kundi hawakan ninyo ang mga ito sa pananampalataya at itugma ninyo ito para sa inyong buhay. Ako po si Pari Uy Rosas. Magandang gabi po. Okay. DJ Bug.